Ako nga pala si Oscar. Nais ko lamang ibahagi ang aking personal na karanasan noong ako'y umuwi sa aming probinsya. Isang pagbabalik na akala ko'y karaniwan lang. Pero doon ko naranasan ang mga nakakakilabot na pangyayari na hindi ko akalaing mangyayari sa akin mismo. Samahan niyo ako at pakinggan ang buong kwento. Mahigit 10 taon na rin ang lumipas mula noong huli kong nasilayan ang lumang bahay ng aming pamilya sa Pangasinan. Lumaki akong lagi itong binabalikan tuwing bakasyon. Bahay na puno ng alaala ng kabataan, ang amoy ng nilagang mais ni Lola, ang malalawak na palayan sa likod bahay, at ang nakabibinging katahimutan ng gabi na tanging huni ng kuliglig ang maririnig. Ngunit na yung bumabalik ako, hindi para magbakasyon, kundi dahil sa isang tawag mula sa pinsan kong si Eric. Iba na ang pakiramdam. Kuya, kailangan ka namin dito. Ang sabi niya sa telepono nung isang linggo. Mahina ang boses, parang may takot. May mga nangyayaring hindi namin may paliwanag. Akala ko noong unay biro lamang. Pero habang tumatagal ang tawag, ramdam kong seryoso siya. Pagdating ko ng 7:00 ng gabi, sinalubong agad ako ng malamig na simoy ng hangin mula sa ilog, na ilang metro lamang ang layo. Tumigil ako sa harap ng bahay. Isang estrukturang bato at kahoy, 2 palapag. May malalaking bintana at bubong na yero na medyo kinakalawang na. Sa unang tingin, mukhang ordinaryong lumang bahay lang. Pero habang nakatitig ako, tila ba may bigat sa paligid. Isang uri ng presensya na hindi ko maipaliwanag. "Kuya!" sigaw ni Eric, kumaripas ng takbo papalapit. Maputla ang mukha niya at halatang ilang gabi nang hindi natutulog. "Buti dumating ka agad. Ano bang nangyayari?" tanong ko habang iniaabot ang bag ko. "Taposin muna natin ang hapunan," sagot niya, umiwas ang tingin. Pagkatapos, saka ko ikukwento. Pagpasok namin, bumungad agad ang amoy ng alikabok at lumang kahoy. Ang sahig ay umiingit sa bawat hakbang, at ang mga kurtina ay tila may sariling galaw kahit walang hangin. Kinabahan ako, pero pinilit kong hindi ipahalata. Matapos kaming kumain ng sinigang na baboy, nagkwentuhan kami ng kaunti. Pero halatang iniiwasan ni Eric ang paksa ng bahay. Kaya nang dumating ang gabi, nagtungo na ako sa silid na dati kong tinutuluyan noong bata pa ako. Habang nakahiga, ramdam kong hindi ako mapakali. May kakaibang lamig sa kwarto. Hindi galing sa hangin, kundi parang dumadaloy sa balat. Bandang 2:00 ng madaling araw, bigla akong nagising. May naririnig akong yabag sa pasilyo. Mabagal, mabigat, at parang walang sapatos. Unti-unti itong lumalapit. "Eric!" Mahinang bulong ko. Walang sumagot. Dahan-dahan kong binuksan ang pintuan. Sa dulo ng pasilyo, may nakita akong anino ng isang babae. Mahaba ang buhok, makaputing bestida, at nakatalikod. Hindi siya gumagalaw. Tila ba nakikinig. Bago ko pa may sarang pinto, bigla siyang naglakad pababa ng hagdan. Halos walang ingay. Nanindig ang balahibo ko. Kinabukasan, ikinuwento ko kay Eric ang nakita ko. "Kuya," seryoso siyang tumingin. "Ilang gabi na naming nararanasan yan. Sabi ng matatanda, kaluluwa raw yon ng isang babae na hindi matahimik. Naalala ko bigla si Lola. Sa huling mga araw niya bago siya pumanaw, paulit-ulit niyang sinasabi, 'Huwag niyong pabayaan ang bahay na ito. May lihim ito.' Sa takot at pag-aalala, napagdesisyonan naming halughugin ang lumang bodega sa ilalim ng bahay.
Noon pa man, mahigpit na bilin ni Lola na wag naming gagalawin yun. Pagbukas namin ng pinto, bumungad ang makapal na alikabok at amoy ng lumang kahoy. Sa sulok, may isang kahong gawa sa nara. May kalawangin na kandado. Sa dingding, nakasabit ang isang susi na tila doon talaga nakalaan. Pinuksan namin ang kahon. Nandoon ang mga lumang sulat. Ilang litrato ng bahay noong panahon ng hapon. At isang diary na pag-aari pala ni Lolo. Habang binabasa ko, nanlamig ang katawan ko. Nakasaad doon na nung panahon ng hapon, ginamit ang bahay bilang taguan ng mga gerilya. Isang dalagang babae raw ang nahuli ng mga sundalong Hapones sa mismong bahay na ito. Pinahirapan, pinalipusta at kalaunan ay pinatay. Mula nun, palagi na raw may mga kababalagang nangyayari, yabag, iyak at pagpapakita ng babae. Pinagpawisan si Eric habang binabasa ko. Kuya, siya siguro ang nakikita natin. Hindi ako agad nakasagot, pero sa loob-loob ko, alam kong may mas malalim pang kasaysayan ng bahay na ito at hindi pa tapos ang kwento ng dalagang iyon. Hanggang dito na lang muna ang ating kwento. Kung gusto nyo ng part 2, i-comment nyo lang sa ibaba. May katuloy pa po itong kwento na ito. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para magkaroon ako ng motivation na gumawa pa ng mga nakakatakot na kwento tulad nito. Maraming salamat sa panunood.